Nakatayo si Abigail sa terrace. She loved watching the sunset. Malayo ang ancestral house nila Kevin sa dagat. But this sunset was still a pretty sight. It made her think of the unknown tomorrow. Wala talagang alam kung ano ang maaaring maganap sa hinaharap. "Are you waiting for a call?" Untag ni Kevin kay Abigail. "No, katatawag lang ni Ate Krisha." "You look so worried. May problema ba?" She felt the pang of guilt. Gusto kasi niyang sabihin dito ang totoo. Nabuhay si Rainier at walang balak si Krisha na iwan ito. At malaki ang posibilidad na hindi na matuloy ang kasal. Wala siyang karapatang sabihin dito. Gaya nga ng sabi ni Krisha, ito mismo ang magtatapat kay Kevin. Wala, gusto lang niyang mag-extend ng stay sa Sagada. Pero magsisibalikan na ang mga kasamahan niya bukas, hindi ba? Oo, magpapaiwan daw siya. Bakit kailangan pa niyang maiwan? Ibig sabihin, wala na siyang kasama? Magpapadala ako ng makakasama niya doon. Akmang tatawag ito sa cellphone para magpadala marahil ng bodyguard para kay Krisha nang pigilan niya ito. "Kevin, please don't." Bakit? Anitong puno ng pagtataka. Malaking gulo oras na malaman nitong naroon si Rainier. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Krisha na maayos ang lahat. All she needed was time to be with the man she loved. Gusto kong magpahinga si Ate Krisha. Nasabi niya sa akin na maganda sa Sagada. Safe siya doon, hindi niya kailangan ng bodyguards. Matagal na sandali siya nitong tinitigan. May tinatago ka sa akin. Napalunok siya. Magaling magbasa ng isip si Kevin. Subalit, hindi siya dapat magpahalata. At hindi rin siya dapat na umamin. Kailangan niyang protektahan si Krisha. She needed time for herself. Wala na siyang oras para sa sarili niya. At magiging busy siya sa mas maraming charity works kapag bumalik siya. Bukod sa kasal ninyo, kailangan ka rin niyang i-assist sa darating na eleksyon. Wala naman sigurong masama kung ibibigay mo yun sa kanya, hindi ba? Sigurado kang yun lang. Napabuntong hininga siya. Ate Krisha may look submissive, pero hindi ibig sabihin buong-buo na ang loob niya na magpakasal sa'yo. Hayaan mo muna siyang hanapin ang sarili niya bago tuluyang magpakasal. Besides, nangako naman siya sa akin na siya mismo ang tatawag sa'yo kapag gusto na niyang umuwi. She wished that Rainier and Krisha would patch things up right away. Kung hindi na nito pakakasalan si Kevin, mabuti pang sabihin na agad nito para makapag-apply na agad siya sa Afghanistan at makatakas. Pumasok na tayo sa loob. Medyo malamig na dito. Pagpasok sa sala ay hindi niya maiwasang tingnan ang family picture nito at ang iba't ibang plaque at medalya na nakapangalan kay Kevin. Ang ilan pa nga ay ang mga bagong parangal dito bilang magaling na businessman. You were an achiever. Ipinagmamalaki ka sa akin ni Lola Amores. She's my number 1 fan. Anitong hindi maitago ang lungkot sa mata. And I have to be really good in school. Nasabi sa akin ni Lola na teenager ka lang nang mamatay ang papa mo. It must be tough losing a father at a very young age. He was a popular painter during his time and my mother lived a glamorous life. Nang mamatay si Papa, nawala na ang lahat sa amin. Kailangan kong magsumikap para ibalik ang lahat, kasama na ang ancestral house na ito. Sa kanya na-realize na marami pala silang pagkakapareho. I know how it feels. Losing my parents and losing everything. Kung buhay lang siguro sila, hindi mangyayari yun. We are different, Abigail. You don't feel the way I do. Kumunot ang noo niya. Kung magsalita kasi ito ay parang walang makakatumbas ng hirap na naranasan nito. Masakit sa akin ang pagkamatay ng daddy ko. Giit niya. My father was killed at hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang pumatay sa kanya. And my mother followed him after a few months.
Unti-unti nang mawawala ang kabuhayan namin. And what? I am in the mercy of a stranger. Mine is worse. My father killed himself. Nagulat si Abigail sa kanyang narinig. 14 ako noon. May nag-udyok sa kanyang tumakbo bilang mayor. Ayaw sana ni Papa pero pinilit siya ni Mama. Pero kahit sikat siya, he lost the election. His detractors and his lack of peer factor were the reasons. And besides, this is a place of political dynasties. He couldn't stand a chance. My mother never forgave him for his loss. Perfectionist kasi si Mama. My father is very sensitive. He took the blow very badly. He took his life. You were so young to experience something horrible, but young enough to learn my lesson. I have to be strong to survive in this world. Dahil kung mahina ka, hihilahin ka nila pababa. Kevin, your father is not fit for politics. Dahil sa mundong yon, hindi mo kailangan ng emosyon. Dapat, matatag ang sikmura mo na humarap sa kahit anong pagsubok. Paliwanag niya. That's why I'm perfect for it. I don't have any emotions. Hindi ako matutulad sa papa ko na tuluyang hinila pababa ng mga taong mas malakas sa kanya. Nang patayin ni Papa ang sarili niya, mahina na rin ang tingin sa akin ng mga tao. I want to erase that stigma, Abigail. I don't want to be a loser. I don't want to be called weak. Ngayon niya naiintindihan kung bakit masyado itong matigas. Dahil sa murang edad, ay naranasan na nito kung gaano kalupit ang mundo sa mga mahihina. Kaya pala ayaw nitong matawag na mahina kahit kailan. What if you lose? Paano kung matulad ka sa papa mo? Tanong ni Abigail. I'll make sure I won't lose. Mariin nitong sabi. Determinado talaga itong maabot ang gusto. Politics is not a playground where you can prove your masculinity. Kapag gusto mong makakuha ng posisyon sa gobyerno, kailangan mong isipin ang mga taong umaasa sa'yo. It would be unfair for them kung pera at kapangyarihan lang naman ang gusto mo. If you are going to be part of my family, I want you to have my father and my grandfather as an example. Minahal nila ang mga constituents nila. Kahit halukayin mo ang mga records nila, wala kang maibabatong mali sa administrasyon nila. They were true public servants. Kaya minahal sila ng mga taong nasasakupan nila. I hope you do the same. Mahabang paliwanag ni Abigail. Pinisil nito ang balikat niya. Don't worry, I will. You can always help me in my campaign. Pwede kitang gawing assistant ko. Itinaas niya ang dalawang kamay at umiling. No thanks. Wala talaga akong hilig sa politics. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang opinion ko. May bumakas na panghihinayang sa mata nito. Hindi niya alam kung para saan yun. Pupuntahan ko lang si Lola sa kwarto niya. Malapit nang mag-dinner. Gusto mo bang samahan akong sunduin siya? Sure. Natigilan siya sa paglalakad nang may maalala. Kevin, wait! Inilabas niya sa bulsa ang hikaw na bigay ni Lola Amores. Gusto kong ibalik ito. What is this? Your grandmother gave it to me. Akala niya kasi ako ang pakakasalan mo. At bakit mo binabalik sa akin? Hindi naman ako ang nagbigay. Because I am not your future bride. Tinignan nito ang hikaw subalit hindi kinuha sa kanya. Keep it. I can't. Dapat kay Ate Krisha to. Baka mamaya hanapin niya ito kay Ate Krisha kapag kasal na kayo. Ikaw ang pinagbigyan niya ni Lola. Take it as a token because you were so nice to her and you made her happy. Kung wala ka, tiyak na malulungkot siya dahil hindi niya nakilala ang pakakasalan ko. Ingatan mo na lang. Bahagyang lumambot ang puso niya para kay Kevin. He was not as hard and as cold as he showed. He was just a survivor of a tragedy. But she felt an impending doom. With Rainier back in Krisha's life, how would Kevin handle it? Nagulat si Abigail sa mga bisitang naabutan sa bilya nila Kevin
nang isama siya nito para sa Pandang Gita Festival. Puro mga karaniwang tao lang ang nandoon at walang mayayaman at may impluwensya. Hindi naging mahirap sa kanya na makihalubilo sa mga ito. After all, mas gusto niyang kasama ang mga ito dahil mas totoong tao ang mga ito kaysa sa mga mayayamang kilala niya. Subalit, nagtataka siya kung bakit ang mga ito ang imbitado at hindi ang mga mayayamang kadikit ni Kevin. "You look natural," sabi ni Kevin nang lapitan niya si Abigail. Nakatayo ito sa terrace habang pinapanood ang pagkain ng mga bisita. "What do you mean natural? Hindi ka naiilang makihalubilo sa kanila." "Natural talaga ako dahil mas gusto ko silang kasama. Espesyal ang trato nila sa akin at mas totoo sila kaysa sa ibang anak ng mayayaman na nakakasama ko kapag parties." Hindi na siya maiiba sa mga ito kapag sakaling hindi natuloy ang kasal ni Kevin at ni Krisha. Magiging ordinaryong tao na lang din siya. "Ikaw, bakit sila ang inimbitahan mo?" "I do this every year. Tradisyon na ng lolo ko na imbitahan ang tauhan niya at ang pamilya niya kapag fiesta. Like, we are a big family." "Tama ka, totoong tao sila. Dahil hindi nila kami iniwan kahit nang naghirap ang pamilya namin." "And you kept the tradition?" Tumango ito. Hindi na kasi sila iba sa akin. Kaya tuwing fiesta, imbitado ang lahat. Hindi lang ang mga empleyado namin at ang pamilya nila, kundi kahit sino. She caught another glimpse of the real Kevin. Hindi isang ambisyosong politiko ang tingin niya dito ng mga oras na yun. Maybe he still had a chance. Maybe he really cared about those people. Kapag nasa kongreso ka na, mas marami pa rito ang magiging bisita mo. I just hope that my future wife will understand me. Of course, naiintindihan ka ni Ate Krisha. Sa Africa nga, mga AIDS victim pa ang inaasikaso niya. Pero hindi siya natakot. Medyo tahimik nga lang siya. My mother doesn't understand. Kapag ganitong okasyon, ayaw niya nandito sa bahay. Hindi niya matanggap na kailangan niya makihalubilo sa mga taong hindi niya kauri. Katulad ngayon, nasa ibang bansa siya. I want my future wife to understand what I am doing. Tinapik ni Abigail ang kamay nito. Don't worry, hindi kami lahi ng mata pobre. I know. Asikasuhin na natin ang mga bisita. Hinawakan siya nito sa bewang at iginaya patungo sa mga bisita. Sir Kevin, ang ganda naman po ng mapapangasawa ninyo. Puri ni Aling Lolita. Siyempre, kapili ba naman si Sir Kevin ng pangit? Sabi ni Mang Kepwing. Naku, lalaki po ang ulo ko niyan. Sakay ni Abigail sa biruan ng mga ito. Kahit paano, sanay na siyang magpanggap bilang girlfriend ni Kevin. Sir Kevin, request naman po dyan. Isang kiss naman. Sabi ni Mang Badong, isa sa mga supervisor ni Kevin sa manggahan. At nasundan pa yun ng maraming kantsawan. Paano ba yan? Bulong ni Kevin sa kanya. Binigyan niya ito ng nagbababalang tingin. Sabi mo, yung halik mo sa akin kay Lola Amores ang pinakahuli. Paalala niya. Iba kay Lola Amores, ibang request din dito. Numiti siya para hindi mahalata ng mga tao na nagtatalo sila. Ayoko. Mahina pero matigas lang tutol. Maghahalo ang balat sa tinalupan kapag itinuloy nito ang paghalik sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. Come on, Abigail. This is the last one. Tomorrow, we will back to our normal lives. You won't see me for some time because I have a business trip abroad. Last one. Paalala niya dito at ipinikit ang mata. Ipinauubayan na niya dito ang lahat. Her heart was beating triple time when she felt his warm breath. Ayusin mo ang paghalik sa akin, kundi malilintikan ka. Parang pangangampusan siya ng hangin nang dumampi ang labi nito sa labi niya. Naghihintay pa siya ng kasunod pero wala na siyang maramdaman hanggang magsigawan ang mga tao. May kasunod pa ba?
Open your eyes, Abigail. Malambing na utos ni Kevin. Gulat siyang napadilat. Tapos na? Yun lang? It was just a simple kiss. Akala niya ay mas malupit-lupit na halik ang ibibigay nito sa kanya kaysa noong sa harap ni Lola Amores. Halos wala naman palang pinagkaiba. And she was totally disappointed. Is that it? Kumunot ang noon ni Kevin. Gusto mo pa ng kasunod? Namumula niyang iniwas ang tingin. Ayoko na, huli na yun. Sa kanya nakangiting kinausap ang mga bisita. Naiinis na talaga siya kay Kevin. Ganoon na lang ba ito humalik? Sayang naman ang sensual mouth nito kung yun lang ang halik na kaya nito. Malas naman ang mapapangasawa nito. Clean kisses like that can create a life. Kung siya ang mapapangasawa nito at hindi si Krisha, hindi siya papayag sa ganong halik lang. Dapat mas solid para mas enjoy. Hindi yung nabibitin siya. Namula siya sa naisip. Pinagnanasaan niya ito. She must be crazy. Miss Abigail, ito po ang napag-usapan namin ni Sir Kevin bago siya pumunta sa Singapore. Ito po ang gusto niyang maging pagbabago sa hasyenda. Gusto po sana niyang i-discuss sa inyo ni Sir Harold pagbalik niya. Sabi ni Romeo, ang bagong manager ng hasyenda at ibinigay sa kanya ang report. Nagdesisyon ang Tito Harold niya na ipabahala na kay Kevin ang pagmamanage ng hasyenda. Sinimulan niyo ni Kevin sa pamamagitan ng pagtatalaga ng manager na titingin sa mga problema ng hasyenda at aayos ng lahat ng yun. Ang magagawa nila bilang orihinal na may-ari ay aprubahan ang mga suhestyon nito. Sasabihin ko kay Tito Harold kapag bumalik siya galing Maynila. Nakangiti niyang sabi, kailan babalik si Kevin? Mga 2 linggo po mula ngayon. Magaganda ang mga suggestion ninyo, lalo na ang tungkol sa pagbuhay ng Abaca Plantation. Tumigil ang operasyon nila sa pag-aabaka nang mamatay ang papa niya. Wala rin silang pera para punduhan pa ang operasyon. Pero ngayong si Kevin mismo ang tutulong, wala na silang dapat problemahin. Tiyak na matutuwa po ang mga dati ninyong trabahador. Yun naman po ang importante kay Sir Kevin, ang mabigyan ng trabaho ang mga kababayan niya. Mabait na ama ba si Kevin? Hindi niya mapigilang itanong. Nagtataka kasi siya sa pagkatao nito. Isang oportunista ang tingin niya rito. Pero mukhang mahal na mahal ito ng mga taong malalapit dito. Tumango ito. Hindi po niya ako pinabayaan nang magkasakit ang pamilya ko. Ilang araw akong hindi nakapagtrabaho noon, pero ibinigay pa rin niya ng buo ang sweldo ko. Siya pa mismo ang sumagot sa pagpapa-ospital sa kanila. Maswerte po kayo dahil kayo ang pakakasalan niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip ni Kevin nang ipakilala siya bilang nobyo nito. Di tulad ng pagpapakilala sa kanya kay Lola Amores bilang si Krisha. Problema na yun ni Kevin na ipaliwanag sakaling magtanong ang mga tao. Ang sabi nito, wala naman daw diferensya kung sino ang pakakasalan nito dahil tatanggapin pa rin ito ng tao. Palibhasa ay saan ka naman sila ng politiko parehas galing ni Krisha. Muntik nang madulas ang dila niya at kontrahin ito nang magring ang cellphone niya. Excuse me po, aniya at sinagot ang tawag. Hello? Abigail, samahan mo ko dito. Nanginginig na sabi ni Berna. Ano pong problema, tita? Nag-aalala niyang tanong. May babaeng tumawag dito kahapon. Sinabi niya na kasama daw ni Krisha si Rainier Meneses sa Sagada. Buhay pa siya. What? Bulalas niya. Hindi niya inaasahang may makakatuklas agad ng sikreto ni Krisha. Ano pong sabi ni Tito Harold? Galit na galit siyang umalis kanina kasama ang mga bodyguards niya. Susunduin daw niya si Krisha. Please like, subscribe,
Notify